Hayo na sa lahat, purihin natin at pasalamatan ang Panginoon at buong pusong pagpapakumbabang tanggapin natin ang kanyang salita. Ito ang makapagliligtas sa atin ayon sa James 1 verse 21. Romans 3 verse 23 nasusulat na sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Dito sa Romans chapter 3 sinasabi na walang matuwid, wala kahit isa, walang nakauunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumilihis ng landas at nagpapakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Okay, ang kasalanan or sin is to fail the goal. Ang kasalanan ay pagkukulang. Kapag hindi natin sinusunod ang utos na ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa, tayo'y nagkukulang, kaya't hindi tayo nagiging karapat-dapat sa paningin ng Diyos or hindi tayo nagiging karapat-dapat sa standard ng Diyos. Ang goal natin ay ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa tulad ni Jesus Christ na inibig niya ang Diyos Ama ng tapat at inibig din niya ang mga tao. Kaya sinasabi sa kasulatan na si Jesus Christ ay hindi nagkasala. Ang hindi pananalig kay Jesus Christ ay kasalanan. Ito ang tunay na kasalanan ayon sa kasulatan sapagkat ang utos ng Diyos Ama ay manalig tayo sa kanyang sinugo na si Jesus Christ. Ito yung nasusulat sa John 6 verse 29. Okay, sa Holy Bible, madalas nating mabasa ang salitang transgression, sin, and iniquity. Ang meaning ng transgression ay paglabag or pagsuway sa utos ng Diyos. At ang bunga ng paglabag ay kasalanan. Ang kasalanan or sin is an immoral act considered to be transgression against the Holy God and His divine law. Sin is to offend God. Tulad ng nasusulat sa Book of Genesis na sinuway ni Adan at Eva ang utos ng Diyos kaya't sila nagkasala. At sa 1 Samuel 15 verse 24, sinabi ni King Saul na nagkasala ako, sinuway ko nga ang utos ng Panginoon at ang tagubilin niya sa akin. So ang paglabag ay ang sanhi ng pagkakasala. Ang iniquity naman, ito'y kasamaan. Iniquity means behavior that's crooked or immoral behavior. So ang taong lumabag at nagkasala sa Diyos ay pawang, kasamaan, or iniquity ang ginagawa. Hindi siya makagawa ng matuwid. Para sa kanya, ang immorality, ang kahalayan at kalaswaan ay normal na gawain. Okay, ang Diyos ay nagpaparusa sa nagkakasala. Alam natin ito sapagkat nasusulat sa Book of Genesis na pinarusahan ng Diyos si Adan at Eva nang sila'y magkasala. Ngunit ang pagpaparusa or judgment ng Diyos ay tama or matuwid ayon sa kasulatan. Sa Holy Bible, sinasabi na ang Diyos ay namumuhi sa kalikuan or kasamaan. Hindi siya namumuhi sa tao, kundi sa kasamaang ginagawa ng tao. Sinasabi sa Proverbs 8 verse 13 na ang Panginoon ay namumuhi sa kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Sa mga awit chapter 5 verse 5 to 6, sinasabi naman na ang mga palalot masasamang asal or evildoers ay itatakwil at kasusuklaman ng Panginoon. Parurusahan niya yaong mga sinungaling, mararahas or violent at ang mga taksil. Sa mga awit 18 verse 26, sinasabi naman na ang Diyos ay mabait sa taong matuwid ang pamumuhay, ngunit sa masama ang Diyos ay malupit. Iyan ang katotohanan na nasa Holy Bible, kaya't sinasabi sa atin sa kasulatan na matakot tayo sa Diyos at lumayo sa kasamaan. Okay, ang kasalanan ay nagmula kay Adan. Sinasabi sa Romans 5 verse 12 na ang kasalanan ay pumasok sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibigay ang kautusan. Ngunit walang pinanagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses at sa mga tao na ang pagkakasalay di katulad ng pagsuway ni Adan. So dahil nga sa pagkakasala ni Adan, ang lahat ay nagkasala. Kaya sinasabi sa Romans 3 verse 23 na ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit may pag-asa tayo si Jesus Christ.
sapagkat sinasabi sa Romans 3 verse 24 to 26 na gayunman dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinawalang sala tayo sa pamamagitan ni Jesus Christ na nagpalaya sa atin. Si Jesus Christ ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus Christ. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya ay matuwid. Sapagkat noong una ay nagtimpi ang Diyos at pinagpaumanhinan ang kasalanang nagawa ng mga tao. At ngayon ay pinawawalang sala ang mga nananalig kay Jesus Christ upang patunayang matuwid ang Diyos. Kaya nga, ipinangangaral sa atin sa Holy Bible na pagsisihan natin at taligdan ng ating mga kasalanan at pabautismo tayo sa pangalan ni Jesus Christ upang tayo'y patawarin at ipagkakaloob sa atin ang Espiritu Santo. Iyan ang pangako sa lahat, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Ang batas ng Espiritu Santo na nagbibigay buhay ang nagpapalaya sa atin sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, bunga ng ating pakikipag-isa kay Jesus Christ. Ito nasusulat sa Romans 8 verse 2. Okay, ang tao ay hindi napawawalang sala or hindi nagiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa mga utos ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus Christ. Sinasabi sa Romans chapter 3 na nahayag nang dumating si Jesus Christ ay nahayag ang pagpapawalang sala ng Diyos. Ito ay hindi sa pamamagitan ng batas ng Diyos or kautusan. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesus Christ sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. Sa Romans 6 verse 23, sinasabi naman na sapagkat kamatayan or second death, ito'y impyerno, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos, ang Holy Spirit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Christ na ating Panginoon. Okay, hindi ibig ng Diyos na ang tao ay mamatay sa kanyang kasamaan. Mas ibig ng Diyos na ang tao ay maligtas. Sinasabi sa Ezekiel chapter 18 na hindi ikinatutuwa ng Diyos ang kamatayan ng masama. Mas ibig ng Diyos na ang tao ay magsisi at magbagong buhay. Mas ibig ng Diyos na ang taong masama ay maligtas. So, hindi ibig ng Diyos na ang sino man ay mapahamak, kundi mas ibig ng Diyos na ang tao ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa John 3 verse 16 to 17 na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigyan niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya.